Masaganang pagmamahal sa inyong lahat. Alam niyo ba, umingay sa social media kamakailan ang phrase na galaw-galaw daw tigaon. Hala, nasaktan ako dun ha. No! God, please, no! 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 Kamuntik na tuloy akong mag-yo-yo-yo dance ng galit. Yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo, you should just let me freak you. Eme lang. Alam naman natin na kailangan talaga ang progreso sa isang lugar. Pero, alalahanin natin na nasa probinsya tayo at ang hindi pagkakaroon ng malalaking gusali o malalaking komersyo, magagandang pasyalan at sikat na kainan ay hindi rason para masabing na pag-iiwanan na tayo. Kaya naman ngayon, ibabahagi ko ang mga rason kaya tinatawag kong tahanan ang Tigaon. Una sa lahat, Prospect Fam, nandito ang pamilya at mga kaibigan ko. Ang masaya at nagdadamayang komunidad ay talaga namang maipagmamalaki. Mahahanap mo ba ito sa isang lugar na maingay, magulo at maraming establishmento? Hindi no? Dito sa amin, mas mahalaga na kumonekta sa puso kaysa sa internet ng kapitbahay niyo. Oh my God! Wow! Ano lang yarn? Dito nga rin pala ako nagtatrabaho. O diba hindi na natin kailangang lumayo para mahanap ang forever? Maghanap buhay. Aminin na natin, Prospect Fam, kulang ang energy kapag walang kuryente. Hassle, diba? Lalo na kapag nag-aaral, may mga activities at may negosyo ka pa. Apektado ang ekonomiya at mga buhay natin. Emotional, damn it! Katulad ng epektong hatid sa puso mo ng crush mo, may spark pa Kaya naman malaking pasasalamat dahil andito ang opisina ng Kasoreko sa Tigaon. Kaya kapag nagkaproblema sa kuryente, madali lang mapakinggan at masusolusyonan yan kaagad. Alam mo bang malapit sa amin ang Camarines Sur, 4th District Engineering Office ng Department of Public Works and Highways, pati Partido Development Administration at DSWD. Kaya ang dami-daming sasakyang dumadaan sa bahay namin araw-araw. Pero don't get me wrong ha, hindi po ako nagrereklamo. Ibig sabihin, madaming proyekto ang gagawin ng mga tao at maaaring magkaroon ng maraming trabaho, o di ba? At maaaring ang mga sasakyan na yan ay magiging customer ng negosyo dito sa Tigaon. O diba, bongga? Pasok mga suki! Charis! Sabi nila, education is a fundamental pillar of progress, and progressive towns recognize its significance. Ilang kolehiyo po ba ang meron dito sa Tigaon? Dito pa nga nag-aaral ang maraming estudyante mula sa ibang lugar at tahanan ng mga paaralang humuhubog ng mga magagaling at matatalinong estudyante sa buong partido. Oy, ginalingan! Bigyan niyo nga ako ng isang kaldag mga students. O ayan, hindi mo na kailangang matakot at tumambay sa tabi kapag may checkpoint. Paano masabi? Dinala ko. Kasi may land transportation office din kami. Napakalapit magpa-register ng sasakyan at kumuha ng lisensya. O diba, hindi ka natakbo ng takbo at tago ng feelings? Kasi gusto mo siyang kantahan. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Ay, eme lang. Tago ng tago sa mga nanghuhuli ang gusto kong sabihin. Maaaring wala kaming malalaking kainan o sikat na restaurant. Alam nyo kasi naniniwala ako na sinusuportahan ng Tigaon ang local business. Maliit na negosyante, magsasaka at namumuhunan. Kaway-kaway po sa mga masisipag na namumuhunan natin dyan sa Tigaon. Mabuti pa ang Tigaon, sinusuportahan ng mga namumuhunan. Ikaw, nag-invest ka na't lahat sa pag-ibig mo sa kanya, iiwan ka lang din pala. Sakit, besh! Eme na ulit. Malawak
malalawak na taniman at sakahan. Diba mas masarap makita ang ganito sa probinsya kaysa malalaking buildings? Kung yan ang gusto mo, punta ka na lang sa city. O diba napapanatili na ang magandang tanawin, napahahalagahan pa ang kontribusyon ng ating magigiting na magsasaka. Mayaman na sa agrikultura, mapangangalagaan pa ang ating Mother Nature. Ikaw, Besh, kaya ka ba niyang alagaan? Kung hindi, pakawalan mo na. Okay. Charot! Speaking of Mother Nature, stress ka na ba? Opo, ikaw. Kasi dito sa Tigaon, grabe ang biyaya ni Mother Nature. Meron tayong Mount Isarug na maraming resorts at tiyak na makapagpapahinga ka. Makaka-move on ka na talaga sa kanya. Charis! Ang paninirahan at simpleng pamumuhay sa Tigaon ay nagbibigay ng hindi mabilang na rason ng pagpapahalaga at pasasalamat. At sa mabilis na mundo ng social media at teknolohiya, magandang bigyan natin ng pagpapahalaga ang maliliit at malalaking kalakasan na nagpapakita ng pagiging espesyal ng ating lugar. Kaya naman kahit saan ako makarating, ilang beses ko na siyang iniwan, pero ilang beses ko na ding hinahanap-hanap at minabalikan. Pero ikaw, huwag ka nang umasang babalikan ka pa niya. Lang ulit! Muli nating paalalahanan ang ating mga sarili na hindi basihan ang nakikita ng mata, kung hindi ang nararamdamang pagpapasalamat, pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa. Huwag na tayong tumingin sa iba o sa malayo. Kung gusto natin ng pagbabago, simulan natin sa ating mga sarili. Ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula sa kaibuturan ng ating pagkatao.